Hello, magandang gabi sa inyo lahat. So, meron tayong mga mabilisan na reaction video. 'Di ba? Ito may nagpasa sa akin. Ano ni Kuya Red? Video. Ay, sorry. Hindi pala nakikita. Ito. Ang title ay mga butas na nicho. Nandito pa pala sila. Hindi ko nagigets to eh. Kasama na naman niya dito sila Warrior Ghost Hunter. I'm so sure wala namang magpapakita diyan kasi kasama na naman si Warrior Ghost Hunter. 'Di ba? Pag nakumbinsi na nilang mameke iyan si Warrior Ghost Hunter, saka sila magpapakita na ng White Lady. Pero sa ngayon kasi nangangapa-ngapa pa sila 'Di ba? Kasi gumagamit kasi ng legit device si Warrior Ghost Hunter. Pag inulol nila to, mahalata sila. Tingnan mo. Actually, bibilisan ko lang reaction kasi wala naman nangyayari dito puro bato-bato lang naman Tapos, nag-ghost tube ba si Kuya Red dito? Yun Meron ba na? Tangin. Tingnan mo yung bato-bato. Meron ba na? Tangin. Bakit pag naglalabas ng EMF reader si Warrior Ghost Hunter, hindi mo nilalabas si speedometer mo, Kuya Red? Magko-conflict ba sa reading? Yung totoong EMF reader tsaka speedometer mo? Pwede nyo ba ulitin yan? Grabe, Brad. Yan o. May yero to Wala, exploration lang naman na to Tali. Lupa Di ba paulit-ulit na lang ang paramdam sa sementeryo? Bato ng bato. I mean, ano bang, ba't nagpaparamdam ang multo sa pagbabato ng bubong? Ano yung doon? Hindi ko nakukuha yun, di ba? Kaya nga yung nag-comment sa'yo dito, nakakahalata na rin sabi ni Che Guevara. Halata naman na may nambabato sa bubong na malapit sa inyo Luma na yan, isip naman kayo ng iba para ma-challenge naman kami mga critic basher mo. Di ba, men? Paulit-ulit na lang yung nangyayari yung bato-bato. Lumang-luma na to, men Ba't naman pag ako yung pumunta sa sementeryo, wala namang bato-bato na ganyan? Oo, may exploration po ako sa sementeryo, walang bato-bato na ganyan. Palaging sa kanila lang yung bato ng Ano Ito kabaong Pare ano yung itim? Gamit niya, bro. Wala, nonsense. Yan, di ba? Nag-ghost tube ba siya? Hindi. Ayan, may tingnan nga natin ito. Mukhang interesting to Naglatag ng EMF, Bakit hindi mo isinasabay yung speedometer mo? Parehas na EMF detector yun Naku, Diyos ko. Hanggang pula. Ayun o. Ito ha. Ang bihira kayo. Wait lang Kailawin mo hanggang pula. Ayun o. Hanggang pula ba? Isa pa, may naririnig akong... Ang kausap ba namin ngayon ay kaluluwa na nakakulong? Kung oo, pailawin mo hanggang pula. Gumawa ng ingay. Tara bro, bun tayo sa nagsalita. Ang hirap makakuha ng response, pagka legit yung device na ginagamit, Samantalang yung rempad nyo, instant yung pagtunog Kita bro, ano yan? Parang itim Ula! Diyos ko, ano yun? May mangyayari na naman ba?
Dahil tinuturo mo kami sa maling direksyon? Pwede ba kayong magpakita sa amin ngayon? Wala, hindi interested si Kuya Red doon sa legit na EMF. Boring kasi yun eh. 'Di ba? Mahirap kasi makakapture sa legit. Hindi nilalabas ni Kuya Red yung speedometer niya. No? Na head-to-head dun sa legit na EMF reader. Huwag kayong mag-alala, hindi kami matatakot sa inyo, ha? Kung kailangan nyo ng tulong, magparamdam kayo. Ano yun yung si Donsky? Isama nyo si Donsky dyan. Iilaw ng full scale yung ano nyo. Yung EMF reader. Yan, mga idolo. Anyway, that is bullshit, ano? Diba? Kung ano-ano lang tinuturo ni Kuya Red dito, just imagine, isang oras yan na kalabugan ng kalabugan sa bubong hanggang sa matapos na. Diba, men? So, anyway, lipat tayo sa ibang ano. Ito, short debunk din ito. Ito sa ano. Sorry ha, wala ako sa mood mag-react ngayon kasi meron mo isang oras to, yung mga nangyayari, halata namang ano, exaggeration. Ito, wait lang, may i-discuss ako. Dito. Yun, regarding ito dun sa video ni Zarkaro na nireact ko. Tingnan natin yung comments doon. Sasagutin ko to ng ano ng on the spot. Or ng live. Sasagutin ko ng live. Kasi may nagsasabi, may mga nagtututol dun sa ano ko, dun sa pagdebang ko. Dito sa newest first. Sabing ganun ni Mike Joe. 'Di ba? Hindi ako fan ni Zarkaro. Pero napansin ko pag video nila pilit na pilit yung debunk mo. No. Hindi ako nagpipilit mag-debunk. Alin ang pinipilit ko i-debunk niyan? Example, yung REM pad na nasa bed, nagwawala, sabi mo may irregular lang sa area. Bakit sa Cresta del Mar, magwawala din yung REM pad? Same lang din naman na may sad history yung dalawang place. Yung pagiging irregular reading ba ng EMF, hindi na ba pwede mangyari sa ibang lugar yon? Hindi na ba pwede mangyari sa ibang lugar yon yung reading ng EMF? Di ba, men? Hindi na ba pwedeng mangyari sa ibang lugar yun? Requirement ba na maging irregular ang EMF reader? Ay, ang EMF reading pag may history ang lugar? Kahit wala naman history ang lugar, pwede mangyari yun eh. Tandaan mo, ang EMF ay hindi naman multo. Di ba? Nire-relate lang yung irregular reading ng EMF na may presence ng multo. Kasi ayon sa theory, tandaan mo, theory pa lamang ha, theory. Ayon sa theory, ang multo ay gawa sa electromagnetic field. Ayon sa theory. Never pa na-proven yun. Kaya wag mo akong i-accuse na pinipilit ko idimang ko. Baka kayo ang nagpipilit na paranormal yan. 'Di ba? Kaya nga ang sinasabi ko sa inyo, hindi kasi matigil yung EMF reading dun sa ano sa bed. Kaya siya tumutunog doon. Nagpalit siya ng dead bell doon, tumutunog din yung dead bell. Kasi baka mamaya kasi may irregular reading lang sa EMF, not necessarily paranormal. May irregular reading lang ng EMF doon. At ang EMF naman normal naman 'yan. Hindi naman porkit may EMF may multo. 'Di ba? Tapos ipipilit na na yung paggising ni Zarkaro noong 3 a.m. doon sa hotel, ipipilit na yun ay paranormal. Nagtanong pa si Zarkaro doon, bakit mo ko ginising ng paranormal? Ay, bakit mo ko ginising ng 3 a.m.? Sorry. 'Di ba? Parang ini-imply niya na paranormal yon kung bakit siya nagising ng 3 a.m. Bakit? Hindi na ba tayo pwedeng magising ng 3 a.m. ng normal lang? Ang sagot sa akin ito, gets kita boss dyan, may point ka. But hindi ba pwede na naka-stay doon yung ghost sa REM pad kaya tuloy-tuloy ang trigger ng device?
For me kasi, ito ha, sir, yung pwede naman yon. Kaya lang, hindi talaga aalis ang multo doon ng ilang oras. Di ba? Okay lang sana kung nawawala yun eh. Ibig sabihin, umalis yung multo. Then babalik uli. Pero yung yung walang tigil na nandun. Di ba? Walang tigil na nandoon. Nandun lang siya. Hanggang matapos yung session na nandun yung multo. Hindi man lang umalis yung multo doon. Hindi man lang nag-decide yung multo na umalis doon. Nandun lang talaga siya. Tumutunog. Constant ang tunog niya doon. Di ba? Parang ganito lang yan, men, Sa gripo tayo magbase, Sa gripo tayo magbase. Pag ang gripo bumukas, tapos sumara, pwede ko ba isipin na paranormal yun, men, eh? Tama ako? Kasi hindi pwedeng mangyari yun. Bumukas ang gripo, tapos sumara. Or tumulo ang gripo, tapos tumigilan. Maliban na lang kung may nagpatay ng linya ko sa labas. Pero let's say wag nating isipin yung linya sa labas, 'di ba? Ipagpalagay natin yung linya sa labas ay maganda, wala nagmamanipulate. Sa gripo ko, tumulo siya tapos biglang nagsara. 'Di ba paranormal 'yon? Pwede naman pwede. Yun ang irregular, 'di ba? Pero kung halimbawa ang gripo, tumulo siya tuloy-tuloy, hindi na siya tumigil hanggang kinabukasan, tumutulo pa rin siya, paranormal na ba 'yon? Hindi ba pwedeng nagkaroon na ng leak yung gripo mo kaya ganon? Nagigets yung ibig ko sabihin? Constant na yung pagtulo ng tubig niya, hindi na paranormal 'yon. 'Di ba? Ibig sabihin may leak na yung gripo mo noon, parang ganito. Doon sa bed, hindi na natitigil yung EMF reading doon eh. Yung pag-spike ng constant na siya eh. Parang nandun na siya, ang tagal-tagal niya na nandun eh. Nirestart na nila yung REM pad, ganun pa rin eh. Nagre-react pa rin eh. Di ba? Hindi ba hindi ba kayo nag-iisip na baka mamaya di ba? Tapos sabing gano'n niya dito, yung sa 3 a.m. naman po, folk. Yes, naiintindihan ko yung witching hour na yon, pero ang sinasabi ko dito, bakit ba pag nagising ka ba ng 3 a.m. paranormal na ba agad? Hindi pa rin. Pwede namang nagising ka lang at saktong 3 a.m. Hindi naman porkit nagising ka ng 3 a.m. ay paranormal na eh. Di ba, men? Kasi nagtanong si Zark doon eh, bakit mo ko ginising ng 3 a.m.? Ba't porket nagising ka, multo na bagad yung nagising sa'yo ng 3 a.m.? Di ba, men? Tapos, dito naman tayo sa ito naman. Sobrang hahaba ng mga videos na pinapareakan nyo sa akin. Pag magpapara kayo mga mali, or halimbawa kung ganito kahaba, yung particular na part lang yung yung ipapareact nyo sa akin, bigyan nyo ako ng timestamp pag mga 1 oras. Kasi pag 1 oras yung video, papareakan nyo sa akin yan, aabutin tayo ng 3 oras niyan, kakahimay doon sa detalye. Well, ito, i-shortcut ko na lang, di ba? Ito, The Atom Araulio Specials, Pangakong Lunas. Ito yung title ng video. So, panoorin natin to mga men. Yung bandang intro lang dito, re-react ko. Dahil parang ito na yung magiging shortcut sa lahat ng mga to. Diba? So, i-play natin to mga kababayan ko. Wish mo? Ano po, ako yung mapagaling. Ang tanong, anong wish mo? Pisahan ko na magamot? Anong wish mo? Ano po, ako yung mapagaling. Susubukan ko hingiin sa kanya. Pag ikaw'y pinagaling niya, ibig sabihin ka... Wait, ito yung ito ba yung binaril na albularyo? Alam ko binaril to eh. Tama ba ako? Oo, parang ito yata yung binaril na ba't hindi siya nakaligtas nung binaril siya?
Ulit nga natin, sorry ha, kasi parang namumukaan ko siya eh. Siya yata yung binaril na albularyo eh. Pisahan ko na maggamot. Anong wish mo? Sana po ako yung mapagaling. Susubukan ko hiniin sa kanya. Pag ikay pinagaling niya, ibig sabihin kagustuhan niya. Masakit ako manggamot, kuya. Tiisin mo, kuya, ha? Ito yung ito yung hindi ko na iintindihan. May mga albularyo nagsasabi niyan eh. May mga faith healer na nagsasabi niyan eh. Ito yung sinabi niya, pakinggan niyo. Yung mapagaling. Susubukan ko hiniin sa kanya. Pag ikay pinagaling niya, ibig sabihin kagustuhan niya. Men, ako kasi, kung akong tatanungin mo, manggagamot ka eh. 'Di ba? Manggagamot ka, binigyan ka ng ng kapangyarihang magpagaling. Binigyan kung ba, sinasabi nyo kasi galing sa Diyos yung nyo, yung power nyo na makapagpagaling Binigyan ka ng authority ng Diyos na magpagaling eh. Kung sino yung gusto mong pagalingin, may tiwala ang Diyos sa desisyon mo. Or else, halimbawa, ang ginawa na lang sana ng Diyos, direkta na lang sana tayong makiusap sa Diyos. Magdasal na lang pala tayo. Which is yun naman yung tama. 'Di ba? Kung babagsak din lang naman tayo doon sa na kung kagustuhan niya ang gumaling, 'di ba? Gagaling ka. Ano ba silbi mo? 'Di ba? Ano bang silbi mo? Bakit ka pa naging manggagamot kung nagdedepende din naman sa Diyos yung yung galing mo? Kasi nga, alam mo sa sarili mo na wala ka talagang power na magpagaling. Alam mo sa sarili mo 'yon. 'Di ba? Bibigyan ko kayo ng example Yung mga magagaling sa Bible diyan. Ito naman napag-uusapan lang naman natin. Para mag-gets niyo yung kasi minsan baka mamaya i-argument niyo ko 'di ba? Kasi bungo mamaya ang pagalingin niya ay killer. Baka mamaya na nakikita na ng Diyos na pag gumaling yung killer, baka pumatay ng maraming tao. Tama nga naman yun, Tama nga naman na ba't nagbigay pa siya ng power dun sa tao kung alam niya na hindi makakapag-decide ng mabuti yun. Kaya ka binigyan ng power ng Diyos. May tiwala ang Diyos sa kapasidad mong mag-isip kung ano yung tama at mali. Kung iaasa mo pa rin sa Diyos yung yung pagde-decide kung mapapagaling yung isang tao o hindi, fraud ka. 'Di ba? May nangyari kasi sa Bible yung mga magagaling sa Bible diyan dito. Pag-usapan natin. Alam niyo yung nangyari kay Moises. 'Di ba may time doon na pina-strike ni God the Father yung sa Levitico yata 'yun eh. May unang pagkakataon na pina-strike ng Diyos yung bato kay Moises para magkaroon ng water supply yung mga Israelites. Correct me if I'm wrong, ito yung pagkakatanda ko. Sa Levitico yun eh. Nakalimutan ko na kung anong passage sa Levitico. Then pagdating sa mga Numbers, na yung libro na Numbers, may scenario do na inutusan siya ni God na kausapin mo yung bato na maglabas ng tubig. Ang ginawa ni Moises, ini-strike niya ng dalawa. Hinataw niya ng dalawa yung bato. May lumabas pa rin na tubig. Pero nagalit yung Diyos doon. Dahil hindi naman yun na instructions niya eh. Ngayon, kung gagamitin natin yung logic ng mga nagsasabi na alam ng Diyos, tamo, si Moises nga hindi pinangunahan ni God eh. Kung ano yung decision niya. Kahit sinuway na ni Moises, dahil si God mismo, binigyan niya ng authority si Moises or ng power na gawin yon. Kaya lang, hindi niya sinunod si God. Pero nangyari pa rin yun na may lumabas pa rin tubig doon sa bato. 'Di ba? May nangyari pa rin. Nagalit tuloy si God. Pinagalitan niya si Moises.
Di ba? Sinabi ni God kay Moses, ano ba men? Sinabi ko naman sa'yo, kausapin mo lang yung bato, hinataw mo pa ng 2 beses. So meaning, pag nagbigay ng power sa'yo yung Diyos, bahala ka dyan. Saka na lang tayo mag-uusap pagka hindi mo sinunod yung instruction ko. Kaya, walang logic yung sabihin niya na ako, makikiusap tayo kung pagagaling nga. Pero kung ayaw niyang gumaling ka, di ba? Ayaw. Palusot na lang yun ng albularyo min eh. Di ba? Para lang lumusot siya just in case na pinagamot ka sa kanya, hindi ka gumaling, ang ipapalusot sa'yo, kagustuhan yun ng sa taas. Putya, di sana sa doktor na lang ako nagpagamot. Baka mas gumaling pa ako. Di ba? Tapos ako ay kasangkapan lamang ng Diyos. Bakit yung mga lehitimong doktor ba na yon, hindi ba pwedeng gawing kasangkapan ng Diyos yon? Na siya yung mag-o-opera sa'yo para gumaling ka? Di ba? Come on. Mas valid pa ngang sabihin yun eh. At least yung doktor, ginagawa niya lahat ng kaya niya. Ngayon kung talagang hindi ka mapapagaling, yun na yung kagustuhan ng Diyos. Di ba? Pero yung ganyan, pinapangunahan ka na kagad na pagka hindi ka gumaling, ha? Anyway, di ba? Next, hindi ko na re-reactan to kasi sobrang haba nito eh. Next video tayo, mga kababayan ko. Itong next video na to, ay yung sa Nook's Top 5, yung unang subject nga lang dito yung re-reactan natin. I'm sorry, wala akong magandang video na re-reactan. Kasi may lakad kami nila Gary Ghostbuster ngayon. Pupunta kami ng Sempio Mansion. Actually, during na nagpi-play to, baka mamaya tapos na yung exploration namin eh. So ito, panoorin natin to. Start tayo sa umpisang-umpisa. Napanood ko na partial to eh. Dito tayo sa isang video, yung may manika. Diba? Doll collector Linda Deary from Murfreesboro, Tennessee was browsing Facebook Marketplace one. Sasabihin na naman ng iba dyan, lahat na lang peke sa'yo. Mas maganda na yun, lahat peke sa akin. Kaysa lahat ng nakikita ko totoo. Uto-uto na ako nun pag ganun. Diba? Uto-uto na ako nun. Pwede ko naman paniwalaan niya kung solid yung kung walang doubt yung pinapanood ko eh. Huwag niyo kong pagagalitan na pilit lang ang pag-debunk mo. Talagang, di ba men? Kaya nga sinabi ko doon sa isa, by default kasi, lahat ito ay may explanation. By default. Yun ang default natin, science. Pag hindi na kaya ng science, saka nyo nalang ipasok yung paranormal. Ganun talaga, by default, lahat yan, may explanation lahat yan. Kapag ka pinipilit, kayo yung nagpipilit na paranormal yan, hindi ako. Diba? Ay, play na natin to. One day, when she saw an ad placed by a woman who was giving away 4 antique dolls for free. Linda drove to the woman's house and picked up the dolls. When she got back home, she posed the dolls on her bed and began taking pictures. But then, something very odd happened. The dolls seemed to move right before her eyes. Linda grabbed her phone and started filming. Gumagalaw, ano? Ito yung tanong ko dito. Or ito yung napansin ko, ito yung red flag dito sa ano na to. Hello, may sound ba? Napindot ko pala yung mute. So ito yung ano ko. Nag-start siya mag-video ng mga doll niya. Unang-una kaduda-duda na yung yung pag-pile eh. Yung pagtumpok-tumpok niya kaduda-duda na eh. Parang may tinatakpan siya doon sa ilalim eh. At sinadya mong videohan yan, alam mong gagalaw? Sure? Linda grabbed her phone and started filming.
You know, may nakaset up na agad ng camera. Soon after this, Linda and her partner began to experience strange and unexplained activity. Personal items around their house would go missing, and objects seemed to move on their own or get knocked off shelves. One day, Linda gets a bad haircut from a local hairdresser, so she decides to make a video showing off her terrible new hairdo. But what happens next is truly bizarre. Hi! A lot of people wanted to see what my hair looks like. So I wanted to see the sides. Like my bangs, I've had to like fix my bangs myself. But this is what it looks like if I don't straighten pieces of it. And like, it's just a whole mess. Dang it. That scared me. Okay. God, what the was that? Did you see that? Like, it ran, oh no. Absolutely not. Wala, ano to? Hindi naman natin nakikita yung kung sinong gumagalaw ng camera eh. No. At first, Linda believes that all the frightening activity in her house is likely caused by the playful ghost of a little girl who might be attached to her new dolls. She even finds Tamo, laging gumagalaw yung doll na yon. Laging pwedeng meron sa likod. 'Di ba kanina gumalaw yan na may pile of dolls? the whole idea kind of funny and jokes about it online. One day, Linda sets up a silly video for her social media where she puts a Chucky doll inside a cupboard, waiting for it to fall out. But this is when things start to take a terrifying turn. Because it's about to be a mess. Let's see. It was Chucky. What the Talagang tagal niya pang kinunan, ano? Hinighlight niya pa talagang buhok na gumagalaw. Okay, I didn't plan this one. Chucky was just supposed to pop out, but his hair's moving. Holy shit. What the hell? May hinihintay pa siyang mangyari eh. Okay, I really do. Oh no, move, God. Oh Halatang may hinihintay pa siyang mangyayari eh. Sa akin, hindi. my God. Okay. Pero, to be fair naman, mas maganda na yan kaysa gawain ng mga peking ghost hunter. Okay, Pero joke's hindi siya over. totoo. Joke's over. The video goes very wrong as the doll's hair begins to move for no reason. And then Chucky's head seems to suddenly spin around all on its own. And things just get even weirder from here. One night, Linda and her partner are asleep in bed when they are woken up by the sound of loud banging from their front room. The bangs are so loud and intense that the couple believes that someone is trying to break into their house. They immediately call the police. So, officers arrive on scene and review footage recorded by the couple's front door Ring camera. This is our house. You know, let's look at it before bed. Yeah, dude. Something's in our fucking window right now, bro. Stop being hyper, please. It's scaring me. Ready? Yeah. Something's in our fucking window. Yeah. Kaya, testimonial lang yung sa kanila. Kasi ang pinagbabasehan nila doon sa security footage daw, may bukas yung kortina tapos As the motion-triggered video starts, it looks like someone or something has pulled the couple's front curtain open. But even creepier, whoever this person is, they appear to be inside the house. Then whoever it is seems to slam the curtain closed again with a bang. Linda swears that she and her partner stayed inside the bedroom. Yeah, ang pagkakatiwalaan lang natin yung sinabi nila eh. 'Di ba? Okay lang sana kung nag-video sila, nasa bedroom silang dalawa noon, may kumakalabog sa labas. Pero wala namang ganoon eh. Ang pinakita lang nila yung security footage na may mali lang ba natin kung sila rin 'yun, 'di ba? And didn't move until police arrived.
The officers checked the house inside and out, but there was no one else there. So now, Linda has had enough of the creepy dolls. Recently, she attempted to get rid of the dolls at a yard sale. But in a darkly funny twist, Linda says that someone actually stole 3 of the 4 dolls from her yard sale. To the thief that stole these dolls out of the yard sale at 3 o'clock this morning, you're going to regret it. They're haunted. Had you waited till sunlight, you would have seen the sign that was under them that said, "Haunted dolls. If you have children, please don't buy." So, good luck to whoever took those dolls, because it seems like they're gonna need it. Hello, doggy. Wala, hindi siya convincing. Ano yun, palagi may paranormal sa kanila. Reddit user Love is Evil from Pigeon Forge, Tennessee is driving to work at around 6 in the morning. He receives a text message from his frantic wife, who asks him to check their surveillance camera footage on his phone. When he watches the video back, it chills him to his core. Ito, medyo convincing pa to kasi hindi mo naman makokontrol yung reaction ng aso eh. Tapos umaalulong pa, no? An unexplained spooky little voice can be heard whispering, "Hello," and the family dog just goes nuts. Pero feeling ko hindi naman hello yun, baka ibang noise. Pero yung reaction ng dog, hindi kasi pwedeng pekein yun eh. Tapos malulung pa, no? Ito medyo may pagka-legit pa to. The Reddit user says that other than his wife and dog, no one else was home at the time of the recording. He says that they have never experienced anything like this, and they don't iniwan yung know aso what to doon? make of the creepy Kawawa naman little yung aso. voice. So did the couple's dog get scared by a paranormal entity? Or just what is that creepy? Anyway, mga kababayan ko, maraming salamat sa inyo. Naantok na rin ako eh. Yun lang po, maraming salamat. Bye-bye.